Alam niyo po, yung parables, yan po ay tinatawag na disciple-making stories. Hubugin ang pagiging alagad ng mga alagad. Pag-aalagad po yan. So, dito po, dalawa yung parable na nakita na binasa natin. Una, yung patungkol sa widow. Siya na ang ibig sabihin lamang ng Panginoon na dapat tayong mga Kristiyano o mananampalataya ay dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Pangalawa ay patungkol doon sa dalawang mamang nanalangin na patungkol naman sa kung paano tayo lalapit sa Diyos. Tayo ba ay lalapit sa Kanya na dala-dala ang ating credential o tayo po ay magpapakumbaba sa Kanya na alam natin na wala naman talaga tayo hawak para maipagmalaki sa Diyos. So, yun po yung istorya niyan. Bakit ba wise to pray? Bakit wise to pray? Why pray? Bakit ba tayo nananalangin, no? Bakit tayo nananalangin? Nagtanong mo ba kayo, bakit tayo kailangan manalangin kung ang Diyos ay bakit kailangan pa nating manalangin? Merong nag-post sa Facebook, kung mangyayari, wala tayong dapat gawin. Kung ganun ang kaisipan natin, huwag na tayo manalangin kasi kung mangyayari ay mangyayari. No? Nananalangin tayo kasi may kapangyarihan sa panalangin. Atong last week, meron hong lumabas sa Facebook. Mahilig naman ho tayo dyan. Ay, ako lang pala. Hindi ko alam kung nakita ninyo ito. Sa story na ito, sa picture na yan, si Maggie ho ay nagkaroon siya ng happiness dahil nakita niya na itong lalaki na ito na kanyang pagkakasalan ay may takot sa Diyos at nagnanasa na umunlad yung kanilang buhay mag-asawa. No? Ba't tayo nananalangin? No? Why it is wise to pray? Iyan po yung ating pag-usapan ngayon. Bilang mga mananampalataya, it is expected for us to pray. Ang sabi ng salita ng Diyos, call upon the Lord. No? Sabi sa Psalms 18 verse 3, call upon the Lord. Ang sabi ho sa 1 Thessalonians 5:17, patuloy tayong manalangin. Let us pray without ceasing. Diba? Hindi ka tumitigil sa pananalangin dahil yung pananalangin para siyang hiningan ng mananampalataya. Tapos sabi sa Romans 12 verse 12, be constant in prayer. So bilang mananampalataya, ang pananalangin ay kasama sa ating buhay. No? At alam natin na pag tayo nananalangin, tumutugon ang Diyos sapagkat sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, ano sabi niya? Call to me and I will answer you. No? Paano tayo sasagutin ng Panginoon? Sa pananalangin. Okay? So nandoon yung communication natin. At bilang mananampalataya, hindi tayo naniniwala na ang mangyayari lang. Wala tayong kailangang gawin, no? Meron kailangang gawin, kailangan mong manalangin. At doon din sa pananalangin, doon nakikita natin yung mga deep things or hidden things. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, sa panahon na yon, yung Espiritu ay nakikipag-usap sa ating Spirit. The Spirit testify with our Spirit. The Holy Spirit testify with the Spirit. No? Sa pananalangin, nandoon yung kapayapaan. Sa pananalangin, nararanasan natin na tanggapin yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin. At maging si Apostol Pablo ay dumating sa punto na meron siyang ipinapanalangin sa Diyos hanggang sa tumugon ng Diyos at ang sabi ng Diyos, my grace is sufficient for you. Nananalangin siya na matanggal o gumaling yung kanyang dinadala. Subalit, hindi ganoon ang tugon ng Diyos. Ang tugon sa kanya ng Diyos, yung biyaya ko ay sapat sa iyo. At naranasan niya yung kapayapaan at pagtanggap doon sa kalalagayan na yon. No? Ano yung miracle doon? Natanggapin mo ang isang bagay
na ito ay kaparaanan ng Diyos upang hindi ka magmataas. Pangalawa, ito ay kaparaanan ng Diyos para ka mag-rely sa Kanya. Okay. So, and then, sa pananalangin din, alam natin ito, lagi nating binabanggit sa Philippians 4:6 na do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. No? Kanina mo ipe-present yung request mo? Kay God. Kay God. Yan. No? Bago ho natin ipagsabi sa tao, Kay God. kay God muna. Bago natin ikwento sa tao. No? Para pinakamagandang sabihin ng Panginoon kasi ang Panginoon naman ay tumutugon. Amen. At maging sa gawain ng pagpapalaganap sa pananampalataya, napaka-importante pa rin ng panalangin. Ano sabi ng Panginoon? Pray. Pray that the Lord of the harvest will send laborers. No? Patuloy pang tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-rely sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ang sabi pa nga ni James, you have not because you ask not. Bakit wala ka? Dahil hindi ka nananalangin. No? At kung nanalangin ka man, mali ang iyong motibo. You have not, but because you ask not. So, napaka-importante ho ng pananalangin. Kaya nga ho, hindi po pwede yung kesera-sera. Kung mangyayari, mangyayari. Kung hindi, hindi. Kung ayaw nila, sige. Kung gusto, hindi. So, nananalangin po tayo dahil sa pananalangin, meron pong nangyayari. Sa totoo lang, sabi ng Panginoon, greater works than this. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ang magagawa ninyo ay mas higit pa sa nagawa niya. Si Jesus ang nagsasalita. Greater works than this, sapagkat ang tunay na work bilang mananampalataya ay panalangin. Kung makikita natin ang Panginoong Jesus, bago siya pumunta sa ministry, He prayed first, and then pagdating niya roon, ang dali na lang niyang mag-harvest. At may pagkakataon nga na merong na aalihan ng demonyo, at yung naalihan ng demonyo ay hindi mapakawalan ng mga alagad niya, at dumating ang Panginoon Jesus at inutusan yung demonyo at umalis, at nagtanong yung mga alagad, bakit hindi namin mapaalis? At sabi niya, naalis ito sa pamamagitan ng pananalangin. So, napaka-importante ho ng panalangin. At kahit po sa individual victory, at sabi ni Jesus Christ sa Mark 14:38, pray para hindi kayo bumagsak sa temptation. No? Mark 14:38. So, napaka-importante ho ng pananalangin. So, punta tayo. Dito, meron hong dalawang parables sa prayer. Ano yung parables na yun? Una, yung the widow who seeks justice. Etong widow na ito, ay yung parable na ito ay nagpapakita ho ng kung paano ho ang isang unjust judge pwedeng magbigay ng justice. Ang just kaya na God ay hindi pa pwedeng magbigay ng justice. Ang mga Hebreo ho, meron hong tinatawag na Kal Bahomer. No? Yan po ay salitang na filosofiya na kung saan ang pinag-uusapan, how much more. No? Yan po ay parable o argumento. How much more na argumento, Kal Bahomer, na ibig sabihin, kung yung maliit ay pwedeng gawin yung isang bagay, yung malaki pa kaya hindi niya kayang gawin yung maliit na bagay. Kung yung unjust judge pwedeng magbigay ng justice, yung Diyos kaya na punong-puno ng justice ay hindi pa pwedeng magbigay ng justice. So yan po. At pinakita rin po yan ng Panginoon, kung kayo nga ng mga magulang ay nakapagbibigay
ng tinapay sa inyong mga anak, hindi kaya ibibigay ng Ama ang banal na Espiritu sa inyo? Di ba? Sinabi ko yan ng Panginoon. Yan po ay Karl Bahumer na argumento. No, ang argumento na yon, how much more, lagi natin yung maririnig sa mga parables ng Panginoon. No? So dito po, may kita mo natin, yung isang widow ay nagsisik ng justice. Ito hong chapter 18 ng Luke, nakaugnay mo yan doon sa Luke 17. Doon sa Luke 17, alam natin na yung context noon ay patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. At doon sa Luke 17, may kita natin na darating na yung mga mananampalataya ay magkakaroon ng matinding kahirapan. Yung mga mananampalataya ay makakaranas ng persecution, merong mga pupugutan ng ulo, at lahat ng yon. At sila ay nananalangin, at mababasa natin yun doon sa Revelation, na nananalangin sila, Panginoon, kailan mo pa ibibigay yung hustisya? At ito ho rin yun, no? May kaugnayan mo yan. Magkakadugtong yan. Minsan ho, akala natin ay hindi magkakadugtong, pero nung isinulat po ang Biblia, wala hong chapter, wala hong verses. Tatandaan mo natin yun, no? Tuloy-tuloy ho yan na pagsulat, kaya ho magkaka-ugnay ho yan. Okay, ang pangalawa ho ay yung parables na kung saan dalawang lalaki ang nananalangin, no? Ang isang lalaki ay masyadong tiwala sa kanyang sarili dahil ang galing-galing niya, ang dami niyang nagagawa. Lagi siyang nagtatay, lagi siyang dumadalo. Siya ho ay litrato ngayon na parang deacons. Yan. Parang napakabanal. Siguro parang pastor. Ganun na nga. Ang hirap kong sabihin niya kasi ako lang mag-isa rito yan eh. So ganun. So one who trusted in himself, no? Sabi na, and also he spoke this parable to some who trusted in themselves. Alam niyo, ang pinakamalaking pagkakamali siguro ng tao ay ang magtiwala siya sa kanyang sarili o sa kanyang sariling performance. Kasi kung maliligtas ng tao ang kanyang sarili, hindi niya na kailangan ng Panginoon. Kung kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili, hindi na kailangan namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kung ang tao ay maliligtas sa kanyang mga gawa, hindi na siya kailangan mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kung ang tao ay maliligtas sa pagdalo, hindi na siya kailangan mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kung ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng pagiging pag-attend o pagiging miyembro ng church, hindi na siya kailangan mamatay doon sa Kalbaryo. Okay? Pero hindi ho ganon. No? Itong Pharisee na ito, akala ho nga natin nananalangin eh. Pero may kita ho natin doon, hindi naman talaga siya nananalangin. Anong sinasabi niya? Siya ay nakikipag-usap sa sarili niya. At sinasabi niya na, mabuti na lang, hindi ako katulad ditong publikano na ito. Hindi ako katulad ditong ganito. Ako ay ginagawa ko ang ganito. Ano sabi niya? I fast twice a week. I give tithes in all that I possess. And the tax collector, ano naman sinabi? God be merciful to me, a sinner. No? Yung isa nagyayabang, isa nagpapakumbaba. At nakita mo natin doon na yung kung sino yung nagpakumbaba, yun ang itinaas. So ito yung dalawang parables on prayer. One who seek justice and one who seek justification. Tingnan mo natin yung two men praying. Okay. Two men went out to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men. Ayan. Bilib na bilib siya sa sarili niya. No? Hindi ako katulad ng iba. Alam niyo po, self-reliance is the most dangerous thing. No? Ayan po yung
istorya ng Pariseo. Pagka ikaw ay bilib na bilib sa sarili mo, napakahirap mong makita yung pagkakamali. Ang sabi ni Jesus, ikaw ay isang tao na gusto mong tanggalin yung puwing ng iba, pero ang nasa mata mo, napakalaking troso. Diba? Paano mo makikita mo tatanggal? Diba? Paano ka makakakorek? Diba? Bulag ka nga. Bakit? Kasi nakikita mo lang sarili mo. Puro ka selfie. Lagi lang nakatuon yung camera mo sa'yo. Ang galing ko, ang husay ko. No? The Pharisee talked to himself and about himself. Okay, no? So dito po, samantalang yung publika, nag-concentrate ko sa kanyang pangangailangan. No? At ang nangyari ko sa kanya, and the tax collector standing apart off would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Ang isa, itinataas ang sarili, ang isa, nagpapakumbaba. Okay. Tingnan mo natin, dito meron dalawang answered request. Una, ang sabi roon, sa pamamagitan ng pangungulit ng babae, yung judge na unjust, sabi, ay nagbigay ng justice para sa babae na yun. Bakit patuloy na nangungusap, nagmamakaawa yung babae? Alam niyo po, parang ganyan po tayo. Alam niyo po, kung makikita po natin yung ating sarili, na tayo ay hindi natin kayang bigyan talaga ng justice yung mga nangyari sa atin, doon mo lang malalaman na limitado ka. Dahil limitado ka, kailangan mo ng isa na makapangyarihan na makapagbibigay sa iyo. No? Kaya nga po yung self-reliance, yung napakamalaking hindrance sa pagtamo ng biyaya ng Diyos. Pero dito ko makikita ko natin, no? Dahil sa kanyang pangulit, dahil pagkilala niya na siya ay merong limitation, pero yung kanyang kinakausap, yun yung may kasagutan, napaka-importante rin sa panalangin. Na, 20 minutes pa lang ako. Napaka-importante sa pananalangin na dapat tama ang iyong kinakausap. Tama mo ba yun? Kasi pwede itong babae na to, she could complain. Pwede siya mag-complain. Pwede siyang mag-picket line. Pero makukuha niya kaya yung justice? Hindi. Pagka mali yung kinakausap mo, maling answer ang tatanggapin mo. Eto, tama yung kinakausap niya. Ang kinakausap niya yung makapagbibigay sa kanya ng justice. At yung sino yun ang kinakusap niya. Kaya mga kapatid, kung may problema man kayo, huwag mo niyo munang sabihin sa iba. Kasi hindi naman yan makakapag-answer ng prayer eh. Sino ba makakapag-answer ng prayer? Ano ba naman? Amen ba ron? Oh, Facebook daw muna. I-shout muna. Talaga naman kayo! Ganun talaga, no? Feeling, ilalagay mo pa yung feeling mo. Feeling dismay. Ano pa? Feeling depressed. Ang daming feeling. Pero mababago kaya yun. Kausapin po natin yung makapagbabago ng ating situation. Amen. Amen? At yung babae na yun, kilala niya. Pangalawa, yung isang lalaki, this man went down to his house justified rather than the other, for everyone who accepts himself will be humbled. No, yung isa raw lalaki na yun ay nag-justify. No? At yun po yung makikita natin dito sa two answered prayer. Alam niyo ho, itong dalawang ito, larawan ko ng bawat isa sa atin. One, ang isa ay offended, she seek justice. Pangalawa, ang isa ay offender.
Di ba? Ang isa ay offender. Alam niyo po, ganyan po tayo eh. Lahat po tayo ay offended. Di ba? At offender at the same time. Oo. Lahat po tayo ay offended dahil may mga tao na nakagagawa sa atin ng masama, nakapagbigay sa atin ng problema, may mga sitwasyon. Pero tayo rin ay gano'n. Huwag nyo na sabihin, ako rin ay gano'n. Yan, para baka sabihin nyo ay sinasama ko pa kayo eh. Pero ganyan mo tayo talaga. No? Kaya nga mo yung, ano na yan eh, kaya nga mo itong dalawa na ito ay larawan mo natin. Larawan mo natin yan. So, bakit po tayo kailangan manalangin? Wise to pray. Ano sabi no? We must continuously and not lose heart, sabi ng Panginoon. Sabi raw, kailangan daw tayong nagpapatuloy sa pananalangin. Dapat po raw. Bakit po tayo kailangan nagpapatuloy sa panalangin? Dahil lahat po tayo na ay offended. Okay. Nasaktan o nasasaktan. Ewan ko lang mo kayo. Pero lahat po naman siguro may pusong mamon o kung puso pang bato, nasasaktan rin siguro. May mga tao na nananakit sa atin, no? May taong mabigat, di ba? May tao. Alam niyo ho, mga kapatid, ganito lang eh. Wala ho tayong remote control. Lalo na ho tayo dito, remote talaga. At yung mga mahal natin sa buhay, nasa Pilipinas, karamihan, at hindi mo natin makontrol ang kanilang mga decision. Makakontrol niyo ba yung decision ng inyong anak? Makakapagbigay ka ng payo, makakapag-model ka. Pero yung final decision pa rin, nasa individual. Amen ba ron? Amen. No? Kaya tayo na-open kasi wala naman talaga eh. Wala sa atin ang control. Dapat matanggap natin yung wala tayong remote control. Dahil hindi ko tayo robot. Tayo nga hindi nakakontrol ng Panginoon eh. Di ba? Kung nakakontrol tayo ng Panginoon eh, di dapat Ang bait-bait na natin. napakababait natin. Pero hindi eh. Tayo mismo. Di ba? Tayo mismo. Kaya nga ho, nasasaktan tayo. May mga taong na-open tayo. Nangihingi tayo ng justice, di ba? Doon sa mga karanasan natin nung nakaraan o karanasan na nararanasan natin ngayon. At kailangan mo tayong patuloy sa pananalang. Pangalawa, we must not rely on our self-righteousness. Dahil sa totoo lamang, nasa medium pa rin tayo, nasa laman pa rin po tayo, at yung utak natin, minsan natatapuan ng ibon. Diba? Huwag nyo lang paitlogin, pag nag-umitlog na yung ibon, kakaiba na yon. Yung matapuan ka, natural yun dahil yung ibon gumagano eh. May nakikita tayo, may nararamdaman tayo, nakaka-appreciate tayo minsan ng beauty. Diba? Kaya nga hindi tayo magre-rely na kaya natin lang maliban na kasama natin ang Panginoon. Dahil nagagawa lang natin ang mga nagagawa natin dahil sa tulong ng Panginoon. Na nagsabi, hindi kita iniwan, hindi kita pababayaan. Dahil doon, patuloy tayo dapat magtiwala at manalangin. Amen ba ron? No? Pangulihan po. Humbly seek God's mercy. At katulad doon ng tax collector, lahat tayo ay offender. Diba? Lahat po tayo.
Dahil ang sabi ho sa 1 John 1:8, pag sinasabi mo sa sarili mo na hindi ka nagkakasala ka na. Dahil nagsisinungaling ka na. Pag sinabi mo, hindi ka nagkakasala. Amen? Kasi kahit na tayo tumanggap sa Panginoon, nasa laman pa rin mo tayo at nasa paligid pa rin yung temptation. No? Eh, sa New Testament nga lang, di ba? Ano sabi ko? Pagka tumingin ka na may pagnanasa, ano na sabi ng Panginoon? Oo. Kaya dapat pag ganun ka agad. Pagka nakadalawang segundo na, naku. Ano ibig sabihin? Lago tayo, offended. No? Lago tayo. Diba lahat? Meron mo tayong pangangailangan malaki. At katulad ng Puritano, dapat patuloy mo tayong humihingi ng habag at biyaya mula sa Panginoon. No? So tayo po ay patuloy mong maghumingi ng lakas, ng gabay. Kaya nga napaka-wise mag-pray. Amen ba ron? Amen. Bakit to? Dalawa na yung pinapakita ng Panginoon eh. Offended tayo. May mga tao na nakakasakit sa atin. Totoo yun. May mga sitwasyon na hindi karapat-dapat nating nararanasan. No? Pag magulang ka, na-offend ka minsan sa anak mo. O baka sabihin nyo, hindi lang mo, padalas, hindi minsan. O sa asawa mo, di ba kung pwede yun? O sa kamag-anak mo na akala sa iyo ay bangko. O hindi. Diba? Minuto lang. That's why kailangan mo tayo patuloy at namumuhay sa pananalaman. Pangalawa, huwag mo natin kalilimutan, tayo din nakaka-open. Unang-una sa Diyos, pangalawa sa mga taong kapaligid sa atin. Whether we like it or not, nakakaranas po tayo. Eh, anong gagawin mo natin? Katulad mo na sinabi ng Panginoon, tinanong niya, pagdating ko ba meron pang pananampalataya kung darating? Meron mo. Kailan mo natin mapapakita ang pananampalataya sa panahon ng pananalangin. Alam niyo ho, ang pananampalataya ay pinatitibay ng pananalangin. At ang pananalangin ay ginagasolinahan ng pananampalataya. Pagka tumigil ka sa panalangin, hihina ang iyong pananampalataya. Manampalataya ka, ikaw ay mananalangin. Hindi mo mapaghihiwalay ang pananampalataya at pananalangin. The righteous shall live by faith. And the faithful will always pray to God. Amen ba ron? Ano po ang kalalagayan natin ngayon? Ano man po yun, ang sabi ng Panginoon, call unto me, and I will answer you. Ano sabi pa niya? At sasabihin ko sa inyo, yung mga bagay na hindi niyo pa alam. Mga kapatid, lagi natin tandaan, pag tayo tumawag sa Panginoon, higit pa sa mahihingi natin, higit pa sa maipapanalangin natin, higit pa sa may isip natin, pag ang Diyos ay sumunod. Ano man mo yung ating kalalagayan, wala mong mahina sa harapan ng Diyos at wala mong malakas. Ang mahina lamang ay pag nagtiwala ka sa sarili mo. At ang malalakas lamang ay yung mga tao na ang kalakasan nila ay nakikita sa Panginoon. At nawa ho, ganun po tayo. Maaari mo ba tayong tumayo at tayo po dumako sa Panginoon?